I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes.
God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God, but all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. At ngayon ay another Wednesday morning. Yan. At nag-iisa lang po ako dito. Pero hindi malungkot dahil alam ko na yung aking mga kasamahan ay nandoon sa Cagayan at nagiging pagpapala po sila doon. Mamaya, lalabas sila for soul winning. Ayun, mag-i-invite para sa revival doon. And ngayon po ay muli po nating tatalakayin yung kung papaano tayo lalong mag-commit na mag-obey sa salita ng Diyos. Kaya sa mga kasamahan po natin na nandyan sa Facebook Live ay huwag po kayong magsasawa
sama-sama po tayong magbuklat ng ating King James Bible at matuto. At yun po yung ikakalugo po natin bilang isang Kristiyano. Yan. At sa Google Meet, good morning po, Sir Ariel, Ma'am Apple. Hello, good morning. Bakit di ko mahanap niyo? Dito. Naka-off yung cam. Yun. Alright. So, mag-isa mo din pala dyan, Ma'am Cherry. Yes, sir. Sumama yung kwan. Dalawang Magkaribal. Wala. Dalawang magkaribal. Alright. So, magandang umaga ulit sa ating lahat. Very good morning. And, ayun, nakikita ko yung mga post. Anong oras? 5 o'clock sila umalis dyan. 7 o'clock sila nakarating. Parang ganun. And, wow. Ilang oras yun. 14. Si 14 hours. Wow. Yes. Okay. So, ang blessed ulit tayo ngayong umaga na ito because meron tayong pagkakataon na tayo ay makapakinig ulit ng mga words of wisdom galing sa ating Word of God. And sabi nga natin, palagi natin sinasabi, we thank God first and foremost, no? Kasi we had a good rest. Amen. We were able to pinayagan niya ulit na tayo ay gumising. Amen. Magising ngayong umaga na ito. Amen. And good morning sa ating mga viewers dyan sa Facebook. Magandang umaga sa inyong lahat. And hindi ko makita dito yung mga baka nandyan, Ma'am Cherry, tweet mo sandali yung mga viewers natin sa Pwede. Facebook. Wala, Kung sir. meron dyan. Wala din? Ayan, si Ma'am Emilia. Good morning po, Ma'am Emilia. Si Sir Digno sa Pangasinan. Mainit din po siguro dyan, ano? Magpalamig muna kayo dito, sir. Dalawin niyo si Krisha. Si Sir Salvador Bore. Of course, kasama niya dyan si Ma'am Nelda. Good morning, Sir Juni. Yan, na-miss natin si Sir Juni sa morning devotion ng college. At si Ma'am Myra Salarzon. Yan, good morning. Si Philip. Good morning, Philip. Si Ma'am Rolene. Good morning, Ma'am Rolene. Si Sir Gilbert Hofer. At yan, si Phoebe Ragiwen. Yan, isa sa mga interns. Good morning sa'yo. Ikaw pa lang ang intern na nakasama sa atin. At si Unang Cordapia, si Inday, si Sheila May. Good morning sa'yo. Oo, pwedeng mag-con sila. Tawag dito. Google Meet. Google Meet. Yes. Yun. Oo. Habang nagpre-prepare siguro. Alright. So, again, magandang umaga sa inyong lahat. And thank you for joining us and tuning in again ngayong umaga para sa ating morning devotion. Ito po ay napakahalaga talaga na ating activity, ating event. No, palagi nating sinasabi is that i-treat natin ito na parang fellowship natin, isang makinig ng mga mensahe, like ginagawa nila noon. Talaga, the early Christians where they worship daily ang ating Panginoon. Alright, so before tayo ay mag-proceed sa ating pag-uusapan ngayong umaga na ito is tayo ay sandaling manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat ulit sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa pagkakataon po na kami ay mag-aral ng inyong salita. And we thank you so much, O Lord, for waking us up again. Indeed, O Lord, it's a blessing sa amin ang pagising ulit ngayong umaga na ito.
And please give us wisdom as we share your words this morning, and we pray also sa makikinig, O Lord, please give them a humble heart for all of us, O Lord, to be able to learn again from your words this morning. Use us mightily and protect also ang aming internet, and we pray, Almighty Father, that and promise that to give you all the glory and praise sa aming gagawin ngayong umaga na ito. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, so ayan, ang patuloy po na ang ating pag-uusapan is on commitment to obey the Word of God. So, parang second to the last Wednesday na pala ito, no? So, next Wednesday is April 30. So, magiging last Wednesday on so tamang-tama. At if you could recall, no, yung tinapik ko noon is nag-start ako dito sa may hindrances. Okay, after the rewards of commitment to obey the Word of God. If you could recall also noon is that sinabi natin na, this is one of the most challenging part ng pagiging isang Kristiyano, no? When I mean a Christian is that someone who has accepted the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, and at the same time na baptized, no? And so if we are that particular person, ang isang napaka-challenging talaga na bahagi ng next na buhay natin is that yung pagsunod natin. That is why if you listen also sa mga makinig kayo doon sa mga nakikinig tayo sa mga testimonies, okay, is that there are Christians na kung saan after their anong tawag dito, being born again, is that hindi ka agad-agad, no, na kung saan iniwasan na yung bisyo, and then living already as to be a Christ-like living. So maraming mga ganyan, no? Kasi nga, yun yung isang challenge natin, no? And then until now, okay, you may be able to iniwasan mo na lahat yung mga yon. Pero for example is that our prayer life, our attendance, di ba? Our giving, and many more of the attributes of a Christian is that pahirapan pa rin, no, ang pagsunod natin, pag-obey natin, kasi nga though obedience is the key, no, but most of the time, most of us is that hindi meron na yung key sa atin, pero hindi natin alam gamitin. Okay, so yun yung isang struggle, no, and challenge. However, sabi ko nga is that if himay-himayin natin is that there are rewards, no, of obeying, and maraming beses na ating narinig yan, no, ang effect ng being obedient and disobedient, di ba? A blessing and a curse. Okay, hindi nawawala yan. Kasi yun yung foundation ng ating Christian life, no? We don't obey how to dress. We don't obey in giving. Okay, so kahapon sa Bible study namin ng mga batang disciples natin is that yun yung isang in-emphasize ko in terms of giving, tithing, na many of us is that na nagdadalawang isip pa rin tayo na magbigay ng like 10%, okay, magbibigay ng ating mga because commitment, because sometimes yun napan natin na ang sabi ko sa kanila is that wag kayong manghinayang na magbigay na kung saan is hindi talaga sa atin yan. Parang ganun. Kaya nga the Bible says na will you rob God? Okay? Because sa kanya yun, but we don't give, di ba? We don't hindi natin binibigay
what is his. And so or what is not ours. So anong tawag natin doon? 'Di ba? E di plain and simple pagnanakaw, 'di ba? So if you get what is not yours, that is theft, that is robbery. Okay? And so yun yung isang kwan dyan na sabi ko nga is that yun yung isang pahirapan talaga. And so nung last week is naumpisahan natin ang ano ba yung mga hindrances, no? What are these hindrances na why is it that we have some challenge in obedience, okay? And so hindrances sabi natin these are things that provides resistance. Why do we resist? Or even why do we delay? 'Di ba? Or why do we obstruct our obedience? Okay? Or that something that makes it difficult for someone to do something. And then so ano yung una natin? I mentioned yung una is distractions. 'Di ba? Ang distractions is yun yung number one talaga na parang hindrance natin to obedience. Okay? And so number one na sinabi natin na hindrance is on gadgets. 'Di ba? And then yung work, and then yung school, sometimes yung house chores, and then yung mga barkada, and then yung mga untimely relationships, yung mga boyfriend, mga girlfriend. Okay, that is why we don't go to church already. That is why we don't give, our tithes and offerings. Bakit? Kasi sa kanya na binibigay lahat. Okay? Di ba? Bisyo. Okay, materialism. Ayan. Okay, and then sinabi natin doon ang verse natin is in Mark 4:19. Napakagandang verse ito nang sabi niya, and the cares of this world and the deceitfulness of riches and the lust of other things entering in. Anong gagawin niya? Choke. Okay? Choke the word of God. If we speak of choke, it means it will constrict. Okay? Sasakalin. Diba? The word of God. And it becometh, anong mangyayari sa atin? Unfruitful. Okay? Or anong mangyayari doon sa word of God? It will be unfruitful. Okay? Kaya nga, many times narinig natin na totoo yun, no? Na kung saan we may be present also. Diba? We may be present during church services. Kanya nga lang, nandyan nga yung gadgets, nandyan yung katabi natin, di ba? Oo. And sometimes, iniisip mo na kung ano yung mga problems. So, hindi tayo nakafocus, no? Hindi tayo nakakonsentrate doon sa pinapakinggan nating salita ng Diyos. And so, it will choke, okay, the word. It will constrict, sasakalin niya yung salita ng Diyos. And then, what will happen? It will become unfruitful. So, meaning to say, nakikipagchismisan ka doon sa katabi mo, pagkatapos ng service, wala ka nang naintindihan. Diba? Nagulat ka na lang, tumatayo na sila, altar call na pala. Diba? Invitation na pala. Ayun, masaklap yun, no? And yet nandun ka 45 minutes, ha? Okay? Sometimes 1 hour of the preaching. And then, so the first 10 minutes, nakikinig ka pa. And then, after the 10 minutes, sometimes, diba, tinatago mo yung cellphone mo. Then, so, message, or kung minsan, kung ano-anong ginagawa doon sa cellphone. Kaya pagkatapos, malaman mo na lang, magulat ka na lang, tatayo na. And then pupunta na sa harap. So, ano ipag-prepare natin? Diba? So, okay, then aalis tayo with the same attitude, with the same behavior. Okay? And so, saan yung blessing natin doon sa Word of God? Diba? So, the whole week, wala tayong i-apply na narinig natin. And so we become unfruitful. Now, second is
yung pride. So, pride or self-sufficiency. Okay, so that is one hindrance to obedience. Okay, self-sufficiency or uh, uh, kasama ko na rin yung pride dito, no? That many times we think that we do not need the word of God. We do not need God himself, di ba? Okay? And so we think that we are too accomplished already to have, you know, divine person, okay, na makialam sa ating buhay. Sometimes those are the uh, hindrance, no? And then we think that we can do things even without God, di ba? And so kung maalala nyo, meron nga yung nagsabi noon na bakit ang Diyos? Ako yung gumawa ng itong mga to. So you look how foolish people are, no? Sobrang I don't know what kind of thinking ang meron sila. Meron na ganun yung kwan. Sabi niya is that, oo, meron tayong Diyos, meron tayong ganyan. Ganyan lang. Bakit sa kanya? Okay, ako yung kwan, ako yung gumawa ng mga achievements na mga grabing ka-foolish, 'di ba? If you see how stupid people are talaga sa totoo lang. And then sa atin nga as Christians that instead of i-bash natin siya kasi sobrang yung bash sa kanya eh. Okay? Doon sa pinost niya na yun. Kanya lang, tayo is that, I guess the best way para sa atin is that to pray for that person, no? Para maliwanagan siya. 'Di ba? Maliwanagan. Kasi sa totoo lang, one of the hindrance to obedience, obedience is that wrong teaching. Okay? Wrong doctrine. Ayan. Isa yan sa hindrance. Wrong doctrine, di ba? Kasi merong hindi naniniwala sa tithing, ganon. Merong hindi naniniwala sa offerings, whatever. Okay? Merong hindi naniniwala sa pagsuot. Merong hindi naniniwala doon sa bisyo, 'di ba? And so those are hindrances to obedience. Okay? Wrong doctrine, wrong teaching. And so also is that we think that God has nothing to do with what we have. Okay? So isa 'yun. Ang akala natin is that wala, he does not have, he has nothing to do with kung anong meron tayo. Okay, when it is clear in the Bible na lahat is sa Kanya. And so, even oras, di ba? Even time. Remember yung rich person? Rich man na, ang sabi niya is that, marami na ako, so hindi na kasya itong barn ko, so tatanggalin ko na ito, and then tatayo ako ng anong tawag dito, mas malaki para mas marami akong ilagay. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Right then and there. Ay nako, kukunin ko na yung kaluluwa. See? Diba? Time. Hindi sa atin yun. Okay? Remember also yung nagbenta ng kanilang ari-arian. Diba? And then, hindi nila binigay yung dapat na para sa Panginoon. Right then and there. Okay? So time, hindi natin hawak talaga yan. Sa totoo lang. Okay? Meron din yung si King Hezekiah, 'di ba? Na inextend. Wow, 'di ba? Inextend ng Panginoon ng kanyang buhay ng 15 years. So makikita natin na 'di ba, it's very clear, hindi sa atin yung time, hindi sa atin yung oras, 'di ba? And then even our strength, even our intelligence, our knowledge, lahat ng mga yan, what we have, 'di ba? And so God has something to do with everything that we have. Okay? Sa atin, nagmula sa kung ano yung meron tayo, di ba? And so, tingnan natin dito sa Psalm chapter 10 verse 4. Okay, so basahin ko na lang para sa atin. In Psalm chapter 10 verse 4, anong sabi niya? The wicked, through the pride of his countenance,
will not seek after God. God is not in all his thoughts. Who is this? The wicked. Okay? These are the persons who are wicked, no? Na through how paano sila nagiging wicked? Through their pride. Okay? Through their pride. Now that they become wicked, and ang tinitignan niya lang is yung sa sarili niya and will not seek after God. Di ba? And God is not in all of his thoughts. These are people na ungrateful, okay, of what God has done for them. Okay, many times is that we love the creation but not the creator. Okay? And so this hinders us from obeying. Kasi nagiging Diyos na eh. 'Di ba? Ang mga material things, nagiging Diyos na yung mga kung ano yung mga meron tayo. Okay, in John chapter 15 verse 5, sabi niya nga diyan is that without me, ye can do nothing. Okay? Napaka clear, 'di ba? That God has something to do with everything that we have. Okay? And so even if we are accomplished in this earth, anong meron tayo man, hindi man tayo accomplished, ganon, God has something to do with everything that we have. And so, yun nga siguro nga, mahirap din na magsalita kung sa iyo is meron, 'di ba? Pero subukan natin like Job, no? Subukan natin na tanggalin lahat ng Panginoon kung ano yung talagang ini-enjoy natin. And then we will see doon magkakaalaman. 'Di ba? Like Job, no? Tinanggal lang lahat-lahat sa kanya, and yet anong ano yung parang approach niya, hindi nag anong sabi nila doon? Hindi nag-iba. Okay? So, in Ilocano is saan nga nagsabali. Diba? Ang tingin niya sa Panginoon, He is still, God is still Job's God. Okay? And then, lastly is yung doubt. Okay? Unbelief. Hindrance is a hindrance to obeying God. Diba? Doubt. Yan yung one. Doubt. Pagdududa. Diba? Pagdududa na we even doubt His existence. Okay? We even doubt His existence. Kaya, ang mahirap giving, mahirap mag-obey. Diba? Bakit? Kasi, we doubt even the existence ng ating Panginoon. Okay? And so, from there is that we even doubt our salvation. Ano yung effect nito sa atin? In 1 Corinthians 15:14, anong sabi niya dito? And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Diba? Ayan. So if without our salvation, pinagdududahan natin, no? Ano yung isang parang effect niya, no? Our preaching, okay, or our faith is in vain. So ano yung effect niya dito sa atin? It's anong effect ng doubt, no? Sa isang Kristiyano or isang tao, sabihin na lang natin. Diba? Is that we will not receive anything from the Lord. Okay, we will become unstable. Kaya nga yung mga nagdududa, 'di ba? Is that unstable sila. Look at James 1-6. 6-8, sorry. James 1:6-8. Nung sabi na dito. But let him ask in faith. Okay? Nothing wavering. For he that wavereth, ito,
Di ba? He that doubteth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Right? For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Di ba? Wala tayong makukuha if palagi tayong nagdududa. Di ba? If we do not trust the Lord and we have doubts, okay, on the existence ng Panginoon, or even no our own salvation. Kasi yun yung pinaka anong tawag natin dito? Yun yung pinaka foundation of our Christian life, no? Our salvation. Why we do everything to the Lord? Kasi nga, 'di ba, it's basic na hindi tayo we cannot save ourselves to eternal damnation, and that we thank the Lord Jesus Christ kasi He has chosen to give His life for us, for the atonement of our sin. Okay, because we cannot atone for our sin. It's only the Lord Jesus Christ, And so, sabi niya, let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Wala tayong makukuha, no? If we always parang lahat ng meron sa atin is yung pagdududa, okay? Sa ating Panginoon. And then tingnan niyo dito sa verse 8. A double-minded man is unstable in all his ways. Okay? 'Di ba? So, gusto ba natin na because of our doubt, 'di ba? Hindi tayo stable. Kaya nga yung stability is the consistency. Okay? That is why we are not consistent, because of our doubt, because of our unbelief, no? Without His blessings. Parang, galing ba ito talaga sa Kanya? Mga ganon. Diba? And so, these are things na nagkukuhan sa isang Kristiyano, sa isang tao, no? Na hinders him, okay, in giving full obedience, okay, to the Lord, because sabi nga natin is that because of doubt and belief, nagiging inconsistent tayo. Ngayon, okay tayo, diba, ang Christian life natin. And then, next na naman is nagwi-waver, diba? Kaya nga nagwi-waver, sabi niya dito is like the wave of the sea driven with the wind and tossed. Kaganon. Diba? Meron, wala. Meron, wala. O sometimes merong wave, sometimes wala, 'di ba? And so like natutos tayo to and fro, okay? Sabi ng Bible, because we have doubts, 'di ba? We have unbelief. We are double-minded, okay? And so sabi natin is that pagka once that we have Christ in us, is that naka-focus na tayo, 'di ba? Naka-concentrate na tayo na tinanggap ko na ang Panginoong Jesucristo. And then from there is that baptized na tayo, and then we are members of the body of Christ. There should be no doubts already, no, para maging consistent tayo, para maging obedient tayo. Hindi tayo nagiging unstable in all our ways. Okay? And so sabi ko nga is that ako nagpapasalamat sa Panginoon, no, and that when I accepted the Lord Jesus Christ, is that in terms of my tithing, yun talaga ang number one na sinasabi ko sa sarili ko, hindi sa akin ito. Okay? And so narinig natin yun, and then all we need to do is to obey. And so ganito man yan na amount since then is that nung din pa ako during that time, nung na-save ako, and then
promotions, mga ganun, increase, hindi ko talaga kinakuan yan na sabi ko is that nandyan na nga sa nandyan na nga sa Malakay eh. Okay, so if you get, and even sa law ng mundo, 'di ba? If you get what is not yours, that is robbery and makukulong ka. 'Di ba? If you get what is not yours, that is theft. Okay? And you see, so ako talaga sa totoo lang is that dito nga makukulong ka pa nga eh. Pag hindi ka if you rob, if you commit theft, how much more, no? Pagka Panginoon na yan ang ninanakawan natin. 'Di ba? So, kung hindi ka pa, nagda-doubt ka pa doon, okay? Yan, it hinders you from obeying. Okay? And so, yan, 'di ba? Kung nagda-doubt pa tayo na bibigay ko ba whatever kasi kailangan ko yun yung kahapon yun talaga yung kwento sa kanila na pag 10 pesos yan, piso, wag ka nang mag-isip, binibigay mo eh. Pag 1,000 yan, for 100, 10 pesos, wala yan, bigay mo yan. Pero pagka 1,000 na yan, 5,000 na yan, 10,000 na yan, and then tataas na yan ng kwan, magiging yung 10,000 is bibigay mo, bigay ko 1,000, di ba? Dami nang pwedeng bilhin ito, di ba? So doon na naman, di ba? Doubts na naman tayo, magda-doubt na naman tayo, magiging hindrance na naman yan sa ating pagbibigay. Kaya so sinasabi ko sa kanila na, dalawang batang yun, sinasabi ko sa kanila na paglaki ninyo, merong mga trabaho na 1,000 ang per day nila. Per day, 1,000. Pero sa totoo lang, meron din yung magtatrabaho sila, 1,000 ang per hour nila. 'Di ba? So, pero kahit na 1,000 per hour or 1,000 per day, yung kwan yan, yung sweldo, 'di ba, is that hindi parehas pa rin ang kanilang pag-obey. Sa totoo lang, 'di ba? Yung sinasabi ng ating pastor na or even dito sa what you call this, Bible, no? Yung widow, okay? Widow woman, and then the rich people, sino yung mas marami ang binigay? 'Di ba? Yung binigay niya lahat. Okay? Kahit ganun lang, kakonti, but yun ang binigay niya lahat. Pero the others, patiting lang, hindi yun ang totoong pagbibigay because it's we doubt, okay? We still have that unbelief, and so that hinders us from obeying, okay? Kung ano dapat ang how we should obey. All right, so and then lastly, sabi ko nga is that sinabi ko ito kanina is tatapusin ko ito so that on Wednesday, the last Wednesday, ang topic natin will be also on meron ng hindrances, meron ng obstacles. So how do we cure these obstacles? Diba? What are the remedies, okay, against itong mga hindrances na mga ito? Kasi nakita na natin kung ano yung, kasi ang gusto natin lahat, no? Ang gusto natin lahat is the rewards of obedience. Okay? Now, because of we know the rewards, there are hindrances, but there are also remedies. There are also cure, okay, to the hindrances, to the obstacles. Diba? Like anything, mga kapatid, no? Na merong mga obstacles, there are remedies. There are things that we can do, diba, para mawala itong hindrance na ito. So yung last na hindrance natin, sabi ko kanina, is that yung ano yung isa? Ano yung sinabi ko kanina? Wrong teachings. Okay? Wrong doctrines. Diba? That's why mag-ingat tayo.
Because wrong doctrines, like they don't believe in tithing, they don't believe in modest apparel, they don't believe in ang dami. Okay, so sabi ko, ano kaya pinapaniwalaan? 'Di ba? Okay, they believe in good works, not in faith to the Lord Jesus Christ, believing the Lord Jesus Christ. May mga ganyan. Good works lang sila. 'Di ba? And so those hinders us, okay, from obeying because of the wrong doctrines, because of the wrong, teachings na naririnig natin. Kaya, hindi na tayo nag-obey. Okay? 'Di ba? And so, those are the things na hinders us, okay, from obeying. All right. So, I hope medyo tinagalan ko kasi dalawa lang kami naman kay Ma'am Cherry. And then, kahapon is nauna na sila eh. Kaya, oo, gulat ako eh. Sabi ko, bakit sila yung yun pala, 5 o'clock is nagbiyahe na rin yung pumunta ng Cagayan. Alright, so dyan sa studio muna, Ma'am Cherry. Amen. At yun nga, naubusan na ako ng topic, sir, kasi nasabi ko na kahapon. Joke lang. Actually, kanina, yung sinasabi ni Sir Ariel na yung natin, yung mga maling doctrines, yan. So, actually, minsan sa atin din dito sa pagiging, sinasabi na natin na totoo yung ating pananampalataya, nandito tayo sa PMA Baptist Church, pero may mga paraan pa rin na ginagawa natin na akala natin sumusunod tayo, pero mali na pala yung pamamaraan, 'di ba? Kaya nga napaka-importante na gawin natin kung ano yung proseso, no? And naaalala ko habang nagsasalita kasi si Sir Ariel, yung sa political science yung mga political theorists, ganyan yung sinasabi nila na the end justifies the means. So, sa world, ang ibig kasing sabihin noon, yung the end justifies the means. Basta maganda yung resulta, kahit paanong paraan mo pa yan nakuha, i-justify niya na yun. Kasi naging maganda yung resulta eh. Like for example, yumaman ka, di ba? At nagnakaw ka. Pero dahil maganda yung resulta, yumaman ka sa pagnanakaw, it will justify your means. Parang ganun. Pero sa atin bilang isang Kristiyano, napakaganda na step by step, may instruction ang Diyos sa atin para nga para maiwasan natin yung paggawa ng mga bagay na seemingly maganda naman. Yung, di ba, ganun? Acceptable na yan sa Panginoon. Yeah. Pero hindi natin alam na yung yung paraan pala natin ay disobedience, di ba? At kaya nga may Biblia, para meron tayong manual, meron tayong sinusundan na kaparaanan. Because if it's God's way, it's always the best way. Diba? So, thank you, Sir Ariel, doon sa narinig natin ngayong umaga. And yun nga, sa pagpapatuloy, kasi ang mga na-discuss ko po ay yung mga benefits or ano yung mga nagkakaroon tayo pagka nag-o-obey, diba? And dahil of course nung nakaraan nga ay nalaman natin na ito ay salita ng Diyos, yung thus saith the Lord. So wala tayong ibang dapat na direction kundi i-obey ang Diyos. At isa sa mga magagandang pwedeng mangyari sa atin, or ang resulta talaga ng obedience is it will bind our relationship doon sa pag-o-obey natin. And of course, dahil pinag-uusapan talaga natin obeying the Word of God, syempre kung lagi tayong nag-o-obey, ay nabibuild yung relasyon natin sa Panginoon, nagiging closer, di ba? Kasi first of all, paano ba tayo nagkaroon ng relasyon sa Panginoon? Sa John 1:12, di ba? Actually, napaka-familiar na verse nito. Sabi doon, but as many as received Him, to them
gave He power to become the sons of God. Yan. Even to them that believe on His name. So, yung verse po na yun, it is a very powerful verse patungkol sa obedience na doon nagsimula na nagkaroon tayo ng relationship. So, kung doon nagsimula yung relationship natin sa Panginoon, dapat doon din magpapatuloy. 'Di ba? Na nag-obey na ako ngayon, okay, tatay na kita, anak mo na ako. Sige, ngayon na tatay na kita, I can go my own way. Hindi po. Hindi po ganoon, 'di ba? Dahil tatay na natin ang Diyos, ay siya na yung susundin natin, 'di ba? Siya na yung master natin. Kaya nga kahapon nga in-emphasize ko yung yung meaning ng obedience na hearing with reverence. Ganyan, yung hearing under. Ganun yung obedience na hindi ka lang basta nakinig, tapos pinasok mo sa kabilang tenga, ilalabas sa kabilang tenga, hindi. Kundi tinanggap mo, alam mo na yung nagsasalita sa'yo ay authority ng buhay mo, kaya ang gagawin mo ay susunod ka. Ganun po yung obedience. And dahil po doon, nabibuild yung relationship. At yun nga, nababind. Ibig sabihin ay lalong nagiging close yung relationship natin the more we obey the Word of God. Kasi pansinin po natin, sa mga bagong Kristiyano, di ba, yung wala pa silang masyadong naririnig, wala silang alam, parang ako noon na walang kaalam-alam. So, hindi ko pa masyadong kikita yung power ng Diyos sa akin, yung ginagawa ng Diyos sa akin. Pero the more na nakakapakinig ako, nung lagi na akong pumupunta sa simbahan, nakakapakinig, nakakapag-fellowship na sa mga kapwa Kristiyano, and then maririnig mo yung mga testimonies nila, and then makikita mo na rin yung sarili mo, ay ganito na rin yung ginagawa ng Diyos sa akin. So, diba, yung obedience mo, kung hindi ka nag-obey sa pagpunta sa church, di ba? Kasi nga, that's one of the commandments of God. Sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together. Hindi ka nag-obey, walang mabibuild din sa'yo na knowledge doon sa patungkol sa salita ng Diyos. So, lalong hindi magiging close yung relationship natin sa Panginoon. Kaya, di ba, napaka-importante po. Kaya nga dito sa 1 Peter chapter 1 verse 14, short lang po ito. Sabi dito, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. Ayan, pagka-obedient children na tayo, ay hindi na natin sinusunod yung dati nating kagustuhan. Ay, ganito ako ganito talaga ako hindi. Dahil obedient tayo, ay, yun pala yung para sa akin. Yun pala yung dapat na gagawin ko. So, dahil doon, magkakaroon ka ng kaisipan na tatanggalin mo na, ay, hindi pala ayaw pala ng Diyos ito. So, tatanggalin ko. Ito pala yung gusto ng Diyos. So, dito ako. 'Di ba? Yung nakakatuwa nga kasi si Pastor Hill nung 'di ba, nung Sunday, yung sinasabi niya nga na minsan sa atin para mag-grow yung ating Kristiyanong buhay, we have to accept yung mga masasakit na rebuke, 'di ba? Yung kasi most of the time talaga pag rebuke masakit sa iyo 'di ba? Masakit na pamamaraan para tayo ay lumago. Pero dahil alam natin na ito ay makakatulong sa ating paglago bilang isang Kristiyano, tatanggapin natin, kukunin natin. Maaring sa simula, parang meron resistant ka, ganyan. Pero pag na-realize mo na, ay, oo nga, kailangan ko nga ito, kukunin ko ito. Ikakalago ko ito, kaya gagawin ko. So, yun yung maganda. Kaya nga natin pinag-uusapan yung obedience to the Word of God, di ba? Kasi nga, hindi all the time na pabor sa atin. Kasi nga, remember tayo pong mga tao ay natural man na bit-bit natin yung lahat ng mga kasalanan sa mundo, no? Na natin, very vulnerable tayo sa ganun. At maaring, sabi nga ni Pastor, 30 years, hinubog ka ng mundo, tapos anong aasahan natin sa 30 years na hinubog ng mundo? Hindi yan one click lang or overnight na mababago, pero obey, di ba?
Ngayong araw na ito, may 1 inch na matatapyas, bukas 1 centimeter naman, hanggang sa naubos na yung ilang kilometro, ilang milya mong pagiging natural man, 'di ba? Yung ganon. So, ano 'yun? Process. It's a process. Pero pagka sumunod tayo doon sa proseso, na sabi nga dito, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. Tandaan natin na nung tayo pa ay wala pang salita ng Diyos, ignorante nga tayo, di ba? Ignorante nga tayo sa salita ng Diyos. Kaya minsan sasabihin natin, paano niya nagawa yun? No, di ba? Minsan may mababalitaan tayo sa mga news na ganon. That's because of their ignorance to the Word of God. Kahapon na pinag-uusapan namin yung divorce. Kami ni na Ma'am Jenida, yan, nagkaroon kami ng mahabang time na mag-usap-usap after ng dinner. And then, yun nga, napag-usapan namin, sabi ni Ma'am Irene, sa Korea nga, open na open sa kanila yun eh. And syempre, sabi ko nga lang, ay, yun nga, kasi wala nga silang Diyos, wala silang Biblia, wala silang manual na katulad natin. And yun, sila talaga yung mga kawawang tao because they don't have anything to obey. Diba? So, anong i-obey nila? Well, for us, kaya nga, napakapalad talaga natin na mga Kristiyano, mga Baptist, membro ng PMA Baptist Church, membro ng CBBC family, di ba, na openly yung Biblia ay hinihimay at pinapakain sa atin. At ini-encourage pa tayong basahin. Marami actually na sinasabing bawal daw magbasa ng Bible ang mga membro, yung mga ganon. Kawawa talaga sila, 'di ba? They are ano tawag noon? Binibreed sila sa ignorance, no? Kung ano lang yung gustong sabihin ng nila ng kung anong tawag nila doon, preacher or minister nila, yun lang yung mailalagay sa utak nila na hindi nila binabasa yung manual. So, hindi nila, malay ba nila kung tama o mali na yung sinasabi. But for us, laging sinasabi ng pastor natin, basahin nyo yung Biblia nyo, basahin nyo yung Biblia nyo. 'Di ba? Kaya nga doon sa yung mga Berean, 'di ba? Sa Berean Church, and talagang they search the scriptures daily. 'Di ba? Talagang yun yung paraan kasi para magkaroon tayo ng kung meron tayong i-obey. Kasi kung wala kang i-obey, wala. Pero yun nga sabi ko, doon nabibuild yung relationship natin sa Diyos pag nag-o-obey tayo. Pansinin natin, pag halimbawa may instruction sa atin yung Diyos, tapos hindi natin nasunod, parang nahihiya tayong manalangin. 'Di ba? Parang lumalayo yung fellowship natin sa Panginoon. 'Yun. At ayun, pagka pagka alam mo na halimbawa nag-soul winning ka, nag-attend ka ng mga services, parang high moral ka rin at masaya ka rin kakausapin ng Panginoon. Ganon. At yun nga na kailangan para ma-build yung relationship natin, meron laging trust, 'di ba? Kasi nga obeying is trusting. Hindi pwedeng hindi pwedeng paghiwalayin yun kagaya nung sinasabi ni Sir Ariel kanina. Kaya doon sa Isaiah chapter 12 verse 2. Verse namin ito sa Sunday school na Ma'am Apple sa 8 to 9. Sabi dito sa Isaiah chapter 12 verse 2, "Behold, God is my salvation." Very strong na sinasabi niya talaga, hindi siya nagda-doubt na God is my salvation. Kaya ang sabi niya, I will trust. So anong mangyayari pag siya ay nag-trust? And not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. So anong nakikita natin dito? Close yung relationship nila ng Panginoon, 'di ba? Close yung fellowship nila sa Panginoon. Bakit? Kasi nag-o-obey siya sa Panginoon. Nagtatrust siya sa Panginoon. Feeling ko naman walang taong disobedient sa Panginoon na magsasabi ng ganito, 'di ba? Walang taong yun yung sinasabi ni Sir Ariel kanina na mali naman yung doctrine nila, mali naman yung mga tinuturo nila. Yung sinasabi mong
naniniwala ka sa Panginoon, pero pagdating sa modest apparel, hindi mo naman ginagawa, di ba? So, paano mo masasabi yun na na close kayo ng Panginoon kung sa mga, dito pa nga lang yung physical pa lang na appearance mo, hindi mo masunod yung Panginoon, paano yung pangloob? Di ba? Ang talagang pagsisimulan ng pagbabago natin bilang isang mga Kristiyano ay inner. Di ba? Nagsisimula dapat yan sa loob hanggang paglabas. Paano yung sa mga panlabas pa lang, hindi mo na kaya? Ibig sabihin, dahil hindi ka pa nagtatrust sa Panginoon. Kaya hindi mo pa ma-obey. 'Di ba? Yung salita ng Diyos. And yun nga, kaya nga ang laging sinasabi ng Diyos sa atin, mag-obey ka. Gusto mo ng prosperous na buhay, mag-obey ka. Gusto mo ng close na relationship sa Panginoon, mag-obey ka. Gusto mo ng honorable, gusto mo ng honor, ng long life, lahat yon, riches, obey, di ba? At kaya nga dito sa Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14, no? Nakalagay dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Yan. For this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Diba? Let us hear the conclusion of the whole matter. Lahat ng mga lahat ng mga napag-usapan na natin dito. Ano ang conclusion? Fear God and keep His commandments. Once na ginawa natin ito, ginawa natin yung proseso, magiging maganda yung resulta. 'Di ba? At hindi tayo magagaya sa mga nasa kamunduhan na okay lang, kahit pangit, basta like for example, yun lang naisip ko pala. Yung may commitment sa church. So ang gagawin ko, magnenegosyo ako. Hindi na lang ako mag-attend ng Sunday. Kasi sayang. Ibigay ko na lang sa commitment. You think that is okay? Hindi pa rin po. 'Di ba? That is still disobedience. Sasabihin mo, bakit? Magbibigay naman ako sa commitment. 'Di ba? Minsan ganon. That's because may doubt tayo. Hindi tayo nag-trust sa Panginoon na ibibigay niya yun habang tayo ay nag-o-obey. So, dapat laging may ganun habang ako ay nag-o-obey, nagtatrust ako na Diyos ang bahala sa akin. Diba? Doon sa Isaiah chapter 12 verse 2, sabi niya dito, God is my salvation. I will trust and not be afraid. Yan. So, diba napakaganda, pag tayo ay obedient na mga anak ng Diyos, ay peaceful yung buhay natin, prosperous yung buhay natin, at honorable yung buhay natin. Ayun. So, ayun, ang dami-dami actually nating makukuha sa pag-obey ng salita ng Diyos. Kaya ganun na lang yung yung pag-push ng pastor natin talaga na alam niyo, maganda talaga mag-commit tayo na mag-obey ng word of God. Kasi talagang ito talaga yung bottom line ng lahat ng pinapangarap natin. Para mabuksan yung yung key, para mabuksan, yung sabi ni Sir Ariel kanina, meron kang key pero hindi mo alam gamitin. 'Di ba? So walang mabubuksan. Pero yung key na yan, gamitin mo, mabubuksan lahat ng mga pinapangarap mo sa pagkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano. Okay, so yun lamang po, sir. Maraming salamat po. Amen. Thank you, Ma'am Cherry, yan sa na-share mo. And ayun, very interesting lang, no, yung isang sinabi niya about ako yun tawag dito. Ano yung sinabi ni Ma'am Cherry kanina? About natawanan ako ni Apple. Good morning, Ma'am Apple. The end justifies the means. Yun yung isang parang nagiging justification. Yes. Hanggang sa doon sa last na sinabi ni Ma'am Cherry, gina-justify natin even if it is wrong. No? As long as the end is we can be able to achieve yung end result regardless kung paano natin yan ginawa or paano natin yan na-achieve, no?
is it justifies. So, parang kung yun nga, kung yung end mo is yumaman, pero yung means mo is pagnanakaw, di ba? It does not matter. Di ba? As long as mayaman ka na. It does not matter kung nakuha mo yan through pagnanakaw, mga ganun. Very simple lang is that pumasa ka ng subject mo kasi nag-cheat ka. Di ba? Yes. It does not matter kung nag-cheat ka. What's important is pumasa ka. Di ba? So, maraming mga ganun na justification in order for us no to like maging magaan. Okay na, di ba? Pa naman ako nag-commit naman, parang ganun. Di ba? So, you see, totoo yun, no? That those are all forms also of bakit challenging sa atin ang pag-obey. Kasi we think of, the justifications regardless of the means, as long as we get the end, okay, result. But as Christians, from the means, the way that we achieve something, is that until sa end, okay, is that it must have to be still based on the word of God. Okay? Amen. Para hindi tayo nag-justify doon sa natin. Kasi nga, we have doubt, it's unbelief natin, and even our pride, di ba? Na ayaw kasing pumagsak kaya nag-cheat ako para hindi pumasa. Mga ganun. Okay, that's being proud. And isa din yun actually sa Bible study namin kahapon is that yun yung sinabi ko. In sports, for example, pag natalo ka, no? Sa Pilipinas, talagang pag natalo ka, walang natatalo nadadaya lahat. Okay? Right. And so you have to know how to be humble, okay, and gracefully accept. Okay? Kasi ang daming ganun Yes. diba? Why not sit down, be calm, accept, and then find out what went wrong, diba? And then humble yourself, then train again. Ganun yun. Okay? Walang mangyayari kung tawag dito, natalo, and then lahat din nadaya. Okay? And so, ayan, kagaya din ng mga ngayon, election. Wala akong pakialam kung papatayin ko yung mga kalaban ko, basta mananalo ako. Okay? Right. Wala akong pakialam kung pandaraya na vote buying. Importante, manalo ako. You see? Yun yung mga nila di ba? The end justifies the means. Okay? And most of the time, yung saying na yan is not applicable talaga. That's right. Oo. Kasi ang iniisip lang is yung end, pero the means that you're going to have the result is regardless na kung that is within the word of God or hindi, basta ganun. Okay? And then the trust talaga. Kasi nga, ayun, bakit natin ginagawa yun? Kasi we don't trust, di ba? Yes. God about, paano siya dapat mag-work sa atin. Sometimes, yun nga, in-accept ko naman ang Panginoon, Hesus Kristo, bakit hindi ako nagta-transform? Bakit ganun yung ugat Bakit ganun pa rin yung hindi? Kasi nga, sabi nga ni Ma'am Cherry kanina, hindi yan overnight. Okay? It needs, to undergo that particular process. Amen. All we need to do is to trust that process. Amen. Okay? Diba? Sometimes it takes 2 years para mabitawan nila yung bisyo. It takes years before na talagang ma-accept nila na ganito yung proper apparel, mga ganyan. Okay? Oo, ma-accept nila to
what you call this, obey in terms of the giving, in terms of the commitment. Amen. It takes, ang kwan is that, yun nga, yun ang isang nature ng tao. Gusto is automatic. Mhm. Di ba? O, instant na yumaman, instant na, ganun ba? Okay, na meron sila yung gusto nila, mga ganun. Hindi nila, nakakalimutan na nila na there must have to be a certain process. Ayan. Amen. Alright, so I hope that this morning is we are all blessed as we are blessed, okay, na nagsalita ngayong Amen. umaga na ito. Okay, so hindi lang po yung mga nakikinig, pero pati kami is that we are also being blessed in this endeavor, and we thank God, Yes. for this ministry na meron kami. Okay, so may announcement ba tayo dyan? Magkukuhan ba tayo mamaya? Service natin, of course. Yes, sir. Sabi ni Pastor, ang bilin niya kahapon, since bakasyon naman, sa mga kasama po natin sa mga area ay mag-participate po. Samantalahin natin ito na wala kayong wala kayo sa school, so mag-join po tayo sa soul winning visitation sa maghapon. And then Amen. sama-sama tayo syempre sa service. Amen. Ngayon ba yun, Hindi sir? hindi naglalakwat siya. Ha? Ay, nako. Ngayon? Opo. Ngayon po yung service. Baka yung iba sabihin, ay wala sila, baka hindi mo na baka walang service. Pero tuloy po tayo mamayang gabi. Amen, amen. All right, so thank you so much sa mga nakasama namin ngayong umaga na ito sa Facebook Live. Thank you so much sa inyong patuloy na pagsubaybay, and sabay-sabay po tayo every morning. Okay, para daily tayo na nag-worship sa ating Panginoon. Amen. And it's a blessing na meron tayong yun nga, sabi ni Ma'am Cherry kanina is that we are blessed talaga na hindi pinagbabawal. Okay? Yes. At meron tayong manual. So ano yung manual Amen. ng walang Bible? Walang ganito? Sarili nila. Yes. Diba? Oo. Sarili nila, sinusunod nila. Kaya madalas kapahamakan eh. Okay? Alright, so kung wala nang announcement dyan, let's close in prayer. Tayo manalangin, dakila namin Diyos. Maraming salamat sa umagang ito. Thank you so much, O Lord, again sa aming natapos na devotion, and we give you all the glory, Almighty Father. We pray for safety for everyone for the whole day, pati po ang aming mahal na pastor, sa mga kasama niya. Keep them safe, Almighty Father, sa Cagayan. And we pray for our services, O Lord, today. And we thank you again sa inyong patuloy na faithfulness sa amin. And forgive us, O Lord, for all our trespasses. In Jesus' name we pray. Amen. 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 All right. Bye-bye. Bye-bye po. God bless everyone. Bye. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you.
protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.